Ano-ano yung mga requirements sa pag-apply as a domestic helper papunta dito sa Hong Kong. So, grabe. Ayan, kung gusto mo or interested ka sa mga topic na ganito or video na kagaya nito, mga kababilabs, don't forget to subscribe my YouTube channel and pakiclick na rin ang notification bell button para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, ano-ano nga ba yung mga requirements kapag tayo ay mag-apply abroad? So, syempre, unang-una mga kababilabs is passport. Dapat meron po tayong passport mga kababilabs bago tayo mag-apply. So, merong mga agency na sila yung nag-sponsor ng passport. Pero kung kagaya dito sa Hong Kong, kasi dito sa Hong Kong hindi sponsor ng agency yung mga gagastusin mo, is ikaw talaga ang mag-provide. So, example, nung sa experience ko mga kababilabs, nung nag-Saudi ako, ang mga kasama ko is agency na ang nag-provide ng mga requirements nila, as in lahat ng mga requirements nila, no? Kumbaga galing sila probinsya, mga personal requirements lang nila yung dala nila, sa Manila na sila nag-apply or kumuha ng kanilang passport. So lahat ng mga requirements nila doon. Pero yung sa akin mga kababilabs, no, hindi kasi nakaplano noon na mag-abroad ako, pero kumuha ko ng mga requirements, no? Kasi iniisip ko noon, halimbawa, kung halimbawa wala kaming yung no choice na talaga, as in may passport na ako kung talagang gusto kong umalis. Ganon yung nasa isip ko lang dati, at ginamit ko lang talaga yung passport ko noon for transaction, like kumuha ng pera sa bangko, kasi sa time na yun nagtatrabaho yung kapatid ko sa Saudi Arabia, tapos malaki yung yung pinapadala niya. So, kailangan ng valid talaga na ID. Sa time na yon, wala pa akong ID. So, ang ginagamit ko is police clearance, at ayun nga, nagkaroon ako ng chance na kumuha ng passport gamit lang ang police clearance at saka NBI. So, ayun na nga mga kabibilabs, unang-una ha, passport. So, huwag kayong mag-alala kung gusto niyo mag-apply abroad. Kapag Middle East kayo, pwedeng sponsor ng agency, or yes, agency ang lahat ng mga requirements mo, wala kang problema. Pero kapag dito naman sa Hong Kong, lahat-lahat is ikaw ang mag-provide, no? Kumbaga, self-gastos mo. And huwag kang mag-alala kasi dito sa Hong Kong is wala na pong placement fee. So wala na tayong babayaran na placement fee. Ang gagastusin na lang po natin is yung ating mga requirements. So unang-una, passport. O paano kung wala akong passport, be? No. Ang gagawin mo, no, mag-appointment ka, kumuha ka ng appointment through online sa Chrome, search mo lang ang passport.gov.ph and mag-schedule ka ng appointment doon mga kababilabs, no? Grabe. Gusto kong mag-tutor or maggumawa ng video na yan, pero hindi pa sa ngayon kasi mahina yung ko dito sa bahay, yung wifi ko or yung internet connection ko. So, kumbaga, hirap gawin. Pero, nung sa akin is, ako lang po talaga gumawa. Lahat ng mga requirements ko, ako yung nag-comply niyan. So, ibig sabihin nun mga kabiblabs, no, kaya ako nasabi na maliit lang talaga yung ginastos ko, kasi ako nga talaga, hindi ako nagbayad ng mga tao para kumuha or para gumawa ng mga requirements ko. Ako lang po talaga. Based sa aking experience to ha. Next is, mga kababilabs, kapag pumunta kayo ng agency, magdala kayo ng original birth certificate, police clearance. Sa time ko noon is kailangan ng vaccine certificate. Ayan. Una, passport. Dapat meron talagang kayong passport ha. Kapag mag-apply kayo, napaka-importante niyan. Pero kapag Middle East kayo, no worries kasi provide yan or sponsor ng amo pwede. Or ng agency pwede. Paulit-ulit na lang tayo, di ba? Para mas maintindihan nyo talaga. Next is ang birth certificate, PSA po yan ha, hindi yung green, no? Dapat kumuha kayo, kung noon is NSO, ngayon is PSA na, di ba? Ayan, NBI, police clearance. Syempre, hindi tayo makakuha ng police clearance kung walang barangay clearance, ganoon. Walang sidula. Kailangan meron muna yan. Dadaan ka muna dyan bago ka makakuha ng, ng mga police clearance, NBI. So, ngayon is more on
online appointment. And kailangan din yung pag-ibig, mga kababy loves. Hindi ko alam ngayon kung kailangan pa yung vaccine, pero sa time ko noon kailangan yung vaccine. So, yan lang po muna ang i-provide nyo kapag pupunta kayo ng agency. Yung mga nabanggit ko. And, ang mga next na mga gagawin is saka na yan, no? Para, halimbawa kung mag-back out kayo, walang masyadong gastos. So, ayun na, pag naano na kayo sa agency, mga kababy loves, no? Syempre, parang tips and guide na lang din to, ha? Mga requirements na kailangan. Maghanda kayo ng pera. Ito yung pinaka-importante sa lahat, pera. Hindi naman kailangan na malaki. Yung ramdam mo na maaari mong magastos. So, pwede kang magdala ng, or dapat may 5,000 ka na, pamasahe na yan, magdala na lahat yan, pagkain mo. Kasi, sa experience ko, no, ang agency ko noon, kailangan ng medical first, bago i-comply yung mga, mga requirements nyo. Ganyan yung King's Manpower Services, yung agency ko, kung bakit, no, ang dahilan kung bakit ako nakarating dito sa Hong Kong. Next niyan, mga kababy loves, no, kapag nandun na kayo sa agency, saka na kayo i-orient, doon yung malaman ang step by step, no, kung ano yung mauuna, ano yung una mong ipasa doon, pagkasunod-sunod na gagawin nyo, malalaman nyo yan doon kapag kayo ay in-orient. So, kahit nasabihin ko sa inyo ngayon dito, mga kabiblabs, ano yung pagkasunod-sunod, maaari po akong magkakamali, no? Maaring mayroon akong malimutan na sabihin, no? At mayroon akong, yung hindi pagkakasunod-sunod. So, yun nga, ang tips na gusto kong i-share sa inyo is mas maganda kapag nasa agency na kayo or nag-walk-in na kayo doon nyo talaga malalaman lahat, no? Kasi sa orientation, pagkatapos lang mag-orient, tanungin kayo, ganito, ganyan, mga kablabis yan. Next is, kailangan kapag ikaw ay ex-OFW, magpasa ka ng info sheet. Ang experience mo dapat is domestic helper, ha, kasi ang a-applyan mo dito sa Hong Kong is domestic helper rin. And mga kababy loves, halimbawa, hindi ka ex-OFW, kailangan mo rin ng certificate of employment kung saan ka nagtrabaho dati, no? Kung maghingi ka doon sa sa employer mo sa Pilipinas, kung sasabihin mo may ang experience mo nasa Pilipinas lang, maghingi ka doon ng certificate of employment. So ngayon, mga kabiblabs, merong mga kabats ako noon na wala silang experience, kumbaga ginawa lang yung experience nila. Pero kapag gumawa kayo ng ganyan, i-guide rin naman kayo ng mga staff sa agency kung ano yung mga sasabihin nyo or mga dapat nyong tandaan, ipamemorize yan sa inyo, kasi kapag yan hindi nyo alam yung experience nyo, no, yung mga itatanong ng broker sa inyo, hindi nyo masagot dahil nga nakalimutan nyo, dahil nga hindi talagang experience nyo, is bagsak kayo sa broker interview pa lang, no? Broker interview pa lang, ligwak na. So, sayang yung yung panahon mo sa pag-apply, no? Pagbigay mo ng oras, effort, no? Time, grabe, and effort sa pagpunta sa agency, tapos broker pa lang is walay na. So, ayun nga siya, mga kababy loves, kapag experience mo sa Pilipinas, certificate of employment, ex-abroad is info sheet, and next is TESDA NC2. So, ayun nga siya, mga kababy loves, ang TESDA NC2 kapag ex-abroad ka, no? Yun nga ang info sheet, hindi mo na kailangan magtesta ulit. Pero ngayon, marami akong nakikitang comment sa aking video, sa aking FB page, na pinapatesda sila ulit. Hindi ko alam anong dahilan, mga baby loves, no? Pero ang dahilan is, iba kasi yung in-applyan nilang agency, no? Iba yung patakaran doon sa agency na in-applyan niya kesa doon sa in-applyan ko. Sa King's Manpower Services, kapag ikaw ay ex-abroad, hindi mo na kailangan kumuha ng TESDA kasi nga naka-TESDA ka na as a domestic helper. Pero merong mga agency kasi
Kapag Middle East ang in-applyan mo dati or ex-Middle East ka, like Saudi, magkaiba kasi ang testa ng ng Hong Kong at saka Saudi. So ngayon mga kabebe labs, kailangan mo talagang mag-testa ulit pa Hong Kong, no? TESDA ng Hong Kong. Ang mahal po talaga ng TESDA ng Hong Kong, sa totoo lang. Merong mga sa akin na bakit daw ganun yung pinabayad sa kanya. Yung isa 18,000, yung isa 25,000, yung isa is 18, 15, yung isa 10. Hindi ko alam bakit magkaiba sila ng TESDA na binayaran. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Hindi ko nga sila masagot-sagot kasi nga hindi ko yun na-experience. Pero based sa mga kino-question or kino-comment sa mga video ko, no, sa mga nababasa ko lang, nakadepende po sa agent, mga kabibilabs. At maraming klaseng TESDA center sa Pilipinas, magkaiba talaga yung presyuhan nila. Kaya ayun, siguro mahal yung iba. No, halimbawa kasi kapag siguro kasi yung nakwento rin sa akin, halimbawa 3 yung na-refer doon. So kumbaga parang hahatiin yun nila yung bayad. So halimbawa kapag yung isang tao is 20,000, so bali hahatiin na lang yan nila. So sa 3 sila, kung 20,000, di ba, 60. So bali ang babayaran nila example is 30 na lang. So 10 na lang sila, ganun. Ganun yung sinabi rin ng isang aplikante sa akin nung nagtesta sila. So hindi ko alam, no, kung ano talagang specific na dahilan bakit yung iba mahal, bakit yung iba mura. So grabe, di ba, nakakalito. Kasi yung ganito yung sasabihin ng isa, bakit ganito, ganyan, tapos hindi na pwedeng umatras kasi gumastos na, di ba, tama? Hindi na pwedeng umatras kasi nga meron ng employer, something nga ganyan. So, sayang yung pera. So, ayun na, kumbaga, tinanggap na lang na ganun yung babayaran nila. So, ayan, next is, mga kabebe labs, kailangan mo mag-PDOS. Online yan siya. OWA online. Yan po yung mga requirements kapag tayo po ay mag-apply as a domestic helper papunta dito sa Hong Kong. And next is, no, nabanggit ko kanina sa Kingsman Power Services is medical first. Babayaran mo rin yun, yung pre-medical. Ikaw magbayad, and the final medical is yung agency na ang magbayad. So, parang ano lang naman yun, uulitin. Tapos, mga kababilabs, yung pregnancy test, serum yun siya, mga kababilabs, kunin mo yung dugo mo, i-test, ganun. Before yun, 24 hours before flight, yan gagawin. At saka ang magbayad niyan is yung agency na, wala na. So, ayun nga siya, mga kabebe labs. Next is may mga hidden charge doon, no? O yung mga kailangan mong bayaran like Xerox, notary. Marami kang ipapaserox doon, mga kabebe labs. Yung reviewers sa question and answer, babayaran mo yun. Kasi ikaw gagamit noon. Tapos yung booklet ng kung mag-uwa ka na, kailangan mong ipaserox yun. Siyempre, of course, ikaw rin magbayad noon, mga kabebe labs. So, maganda kayo ng talagang pera. Allowance yung pamasahe. Kasi kapag ikaw ay magtesta, kung uwian ka, mga kabebe labs, no, pamasahe mo, kain mo. Ikaw ay mag-uwa, uwian, pupunta sa OWA Seminar Center, pamasahe mo, pagkain mo, tapos uuwi ka naman, pera yan, no? Lahat ng galaw is pera, kaya importante yung pera. Tapos yung mga requirements, mga kabebe labs, passport, NBI, police clearance, vaccine certificate kung hinahanap pa ngayon, birth certificate, dapat i-provide nyo yan. And wag nyo rin kalimutan ha, yung pag-ibig. Yung pag-ibig number kasi kailangan yan kapag magpipirmahan na ng kontrata. Kasi kailangan natin may dito sa Hong Kong, may pag-ibig insurance ba yan, or parang din yan, di ba? Basta yun na yun, ang mga requirements kapag kayo ay mag-apply papunta dito sa Hong Kong. Bali, tips and guide na yun siya, mga kabebe labs. And grabe, kung nagustuhan mo ang video, don't forget to subscribe my YouTube channel. And thank you and God bless. God bless. See you here in Hong Kong, mga kabebe labs. Bye bye. Love you all.